pagkakataon na ito ng Lakers, Buddy Hield tine-trade na ng Indiana Pacers. Pero bago yan, Boston Celtics, planong gawing point guard si Jason Tatum sa darating na season. Isa nga po sa best player ng liga ngayon si Jason Tatum, na kinoconsider din na isa sa best two-way forward ng NBA. Napaka-epektibo nga pong scorer ni Tatum sa forward position. Patunay na lang ang pag-average nito ng 30.1 points per game last season. Pero ngayon, plano nga daw po ng Celtics na baguhin ang posisyon ni Tatum ngayong season. Ayon sa NBA insider na si Ramona Shelburne, gusto daw ng Boston Celtics na si Tatum ang mag-run ng point guard position ng kanilang team. Winorkout na rin daw ni Tatum ang aspetong ito ngayong offseason. Well, makikita na lang natin kung gaano magiging ka-epektibo si Tatum bilang point guard ng Celtics sa paparating na season. Tama nga kaya ang Celtics sa gusto nilang gawin kay Tatum, mga brother? Samantalang Buddy Hield tine-trade na ng Indiana Pacers. Isa nga po sa player na matagal nang nalilink ang pangalan para sa Lakers, ang shooter na si Buddy Hield. At ngayon may pagkakataon na nga po ang Lakers na makuha si Hield. Dahil ayon sa report, wino-workout na daw ng team nito na Pacers na ma-trade si Buddy Hield sa ibang NBA team. Nag-average nga po si Buddy Hield last season ng 16.8 points, 5 rebounds sa 2.8 assists per game, shooting 42% sa 3-point area, at sasahod dito ngayong season ng 18.6 million. Halos parehas ng sasahudi ni D'Angelo Russell ng 17.3 million, kaya pwede talagang gumawa ng trade ang Lakers ukol dito. Matatandaan din natin na sinabi ni Pelinka noong nakaraan na willing i-trade ng Lakers si D'Lo kung may magandang deal na dumating sa kanila. Ito na nga ba ang deal na yon, mga brother? Sa 17 games na inilaro nga po ni D'Angelo Russell sa Lakers last season, nag-average nga po ito ng 17.4 points, 2.9 rebounds at 6.1 assists per game, shooting 41% sa 3-point area. At malaki ang naging parte ni D'Lo sa big turnaround na ginawa ng Lakers. Kaya no doubt talaga sa kakayahan ng nasabing point guard. Ang naging problema lang para kay D'Lo ay noong playoffs kung saan bumagsak ang numero nito at nag-average na lang ng 13.3 points, 2.9 rebounds at 4.6 assists per game, shooting 31% sa 3-point area. Lalo na noong series nila sa Denver Nuggets kung saan kailangan na kailangan siya ng Lakers. Nag-average na nga lang po si D'Lo ng 6.3 points, 2 rebounds sa 3.5 assists per game, shooting 13.3% sa 3-point area. Dapat na nga bang kunin ng Lakers si Buddy Hield kapalit ni D'Lo, mga brother?